God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga ay we serve with excellence this month, yung ating tema, dahil katatapos lang po ng ating Women's Conference. Pero actually po, kung pag-aaralan natin, ang ating bansang Pilipinas ay nagse-celebrate ng Women's Month ng buwan ng yung mga babae. March! Parang walang Hindi nyo alam mga babae, ang buwan ng ating bansa, yung sineselebrate ng Women's of the Month is March. Yan po ay sinimulan nilang i-celebrate noong 1988. Grabe, ang tagal na, no? Pero hindi natin alam kung kailan ang buwan ng mga kababaihan. Kaya tandaan natin, bakit kaya i-celebrate ang buwan ng kababaihan? Sino po ang nakakaalam sa mga babae? O baka sa lalaki merong nakakaalam, bakit sineselebrate ang buwan ng kababaihan? Walang nakakaalam. Because sineselebrate ang buwan ng kababaihan para sa equality ng kababaihan. Payag ba kayo mga lalaki na pinapantay kayo sa mga kababaihan? Amen? Para sa akin po is hindi. Kasi higit talaga na mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. At meron po tayong, mga lalaki, meron kaming kayang gawin na hindi nyo kayang gawin. At meron naman na mga lalaki na kayang gawin na hindi naman namin kayang gawin. So, pero para sa akin po yun. Pero sineselebrate ng ating bansa na ang dignity and commitment to advancing women's rights and equality. Kaya pinapahalagan ngayon ng ating bansa ang mga kababaihan. Kaya kung katabi mo ay babae, sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Amen. Noong May 4, tama ba ako, Women's Conference? Tama? Women's Conference, noong May 4. Kung nandun po kayo, ay series yung pangangaral ni Pastora Janet. Series po yung mula May 4, 5, and 6. May tanong po ako. Sa mga kababaihan na dumalo ng Women's Conference, magbibigay po ako ng pang Jollibee. Siyempre, babae yung main character ng Women's Conference. Dahil Women's Conference, taga saan yung babaeng tinutukoy nung ating time? Wala pong sasagot ng mga pastor, wala pong sasagot ng mga asawa ng pastor. Taas lamang po. Mali ang sagot. Ang tanong ko, taga saan ang babae? Taga saan ang babae na tinutukoy sa pangangaral ni Pastora Janet? Intindihin niyo yung tanong, taga saan? Babae. May mga lalaki, di ba, na dumalo? Pwedeng sumagot ang mga disciple na dumalo. Hindi pwede, pastor. Wala nag-take note sa inyo. Grabe, 3 araw yun. Walang nakakaalala kung taga saan yung babaeng tinutukoy ni Pastora Janet. Walang magbabasa ng Bible. Wala naman dito. Wala dito. Wala! Oh, nakakalungkot naman. Walang nakakaalam. Taga saan? Meron pa akong oras, mahaba pa ang oras. Walang nakakaalam. Mga lalaki, sige, I give you chance. Yung 3 gabi na, grabe, kahit unang gabi nga lang kayong dumalo, binanggit na dun sa pangangaral kung taga saan yung babae. Hindi. Oh no, nakakalungkot naman. Wala akong may bibigyan ng pang Jollibee. Sige, I give you 1 minute. Walang mag-google, ha? Walang titingin ng teksto natin. Pakitanggal nga po itong teksto natin. Ay, yung team. Sige, may 1 minuto ka, Ate Salin. Yun yung yung sinasabi na dumadalo tayo pero hindi naman tayo nakikinig. Sayang lang. Diba? Yung sayang lang yung punta. Kaya pag pupunta kayo ng gawain ng Diyos, huwag yung sayangin. Kasi may napupulot po tayong aral. Nagiging kalakasan natin ang salita ng Diyos.
Meron na? Ano, te? Sumen? Balik. Ayusin mo, te. Ayusin mo. Mm. Shunem, yes. Oh, that's Celine. Yes. Taga Shunem, isa siyang Shunemi. Isa siyang Shunamita. Shunamita, ya pati ako nabubulol na tuloy. Isa siyang taga Shunem. Kaya ngayong umaga, ang pag-aaralan naman natin ay isang taga Bethany. Isa siyang taga Bethany. Basahin natin sa Lucas, Kabanata 7, talata 36 at 37. Ayan, Tagalog po. Kasi nagpa-practice din po akong mag-Tagalog dahil pinakita sa akin ng Diyos na mag-i-interpret ako eh. Kaya nagpa-practice ako ng Tagalog. Tama po ba yung Kabanata 7? Ayan. Pero mamaya English na. Basahin natin. Basahin po natin. Samahan niyo ako magbasa. 36. Sa ibang version po. Minsan, si Jesus ay inaanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalita ang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Diyan lang muna tayo. Alam niyo po ang kwentong alabaster jar? Sa mga hindi po nakakaalam ay, ang alabaster jar, ito po ay naglalaman ng mamahaling pabango. Yung pabango mo, gaano kamahal? Mura lang? Mura lang. Ito pong tinutukoy dito sa Biblia ay isang napakamahal na pabango na gawa po sa pure nard o spikenard. Ito po ay mababasa natin sa John chapter 12 verse 3. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. Pakita po natin, kuya, yung picture ng nard. Yung flower, kung saan kinuha yung pabango. Ito pong nards, o pure nard, spikenard, it grows in Himalayas of Nepal. Sa bansang Nepal, China, and India, lamang siya tumutubo. At ang cost niyan, ang halaga ng pabangong iyan, ng pinanggagalingan ng nard, ay 300 denari. Sa dollar ay, ito po ang dollar, $54,000 and $509. Sa Pilipinas, in peso, 3 million, tutuloy ko pa ba? 3 million and 270,540 pesos. Grabe, ano? Ganun siya kamahal. Yung alabaster jar ay naglalaman ng 3 million na halaga. Kailan ka bumili ng mahal na pabango? O gaano kamahal ang pabango na meron ka? Mga tig 200 lang, no? Buy one, take one pa sa TikTok. Actually, ako, wala po akong, it doesn't matter sa akin ang halaga kahit na 100 pesos pa yan. Ang mahalaga sa akin is mabango. At bumibili ako ng pabango nang dahil mabango sa akin. Hindi ako bibili ng pabango kasi gusto mo yung pabango ko. Ang ibig ko sabihin, wala akong pake kung nababahuan ka. Ang mahalaga sa akin is mabango yun para sa akin. Meron kasing binigay sa akin na pabango si Ate Brenda. Ayaw niya yung pabango. Pero pagdating naman sa akin, ang bango. So, ginagamit ko siya. Pero pag ginagamit ko sa bahay, parang yung mga tao, mga gano'n, yung mga itsura, mga gano'n yung mga reaction ng face nila. Kaya ang ginagawa ko, lumalabas ako, doon ako nagpapabango. Pero,
I don't care kung mabaho sa kanila. Ang mahalaga kasi sa akin, mabango ako. Para sa akin, ha? Kasi hindi naman ako bibili ng pabango para sa'yo. Di ba? Uy, amuyin mo ako, mabango ako. Ang tanong, kasi may kanya-kanya po tayong taste pagdating sa pabango. Tama? Tama. Tingnan mo yung ilong mo. Tingnan mo yung ilong ng katabi mo. Iba-iba, di ba? Iba-iba ng tangos, iba-iba ng lapad. Di ba? Ibig sabihin kasi, magkakaiba tayo ng taste. Amen? Kaya dito sa ating testo, ang halaga ng pabangong ito ay binasag ng isang babaeng taga Bethany. Eh, ang tanong, bakit niya ito binasag? Nais ko po kayong dalhin sa paksang Breaking Your Alabaster Jar. Mahalaga ba yung pabango na meron ka ngayong umaga? Gaano ba kahalaga yung dala-dala mo ngayong umaga? Basahin po natin sa Luke chapter 7 verse 38. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus. At hinugasan ng kanyang luha ang mga paan nito, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paan ni Jesus. Yan. Ang tanong, bakit sa paa? Pwede naman siyang lumapit sa Panginoon na umiiyak at yakapin. Pero ang tanong, bakit siya lumapit sa Panginoon na umiiyak? Lumapit siya sa paanan ng Panginoon at umiiyak. Anong ibig sabihin? Bakit sa paa, sa tingin ninyo? Kasi sa panahon ng Bible days, sa panahon ng mga Palisteo, ng mga bago ipako sa krus ang ating Panginoong Yesus, hindi naman sila nakasapatos. Mga nakasandals lang sila. So, ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng isang tao before is paa. Kasi ngayon, hindi na masyado sa atin dahil lahat tayo halos nakasapatos na. Ang pinakamarumi namang bahagi sa atin ngayon, panahon, ay ang mga kamay. Ang mga kamay. Bukod sa puso, mga kamay, sa panlabas na parte ng ating katawan. At bakit paa? Bakit paa? What does that mean? Ang pag-iyak sa paanan ng ating Panginoong Yesus ay simbolo ng buong pusong may pagpapakumbaba. Buong pusong may pagsisisi. Kasi sa panahon na ito, ang babaeng taga Bethany ay isa siyang makasalanang babae. Ang sabi ng mga Bible scholar nung sinearch ko, isa siyang, para madali nating sabihin, isa siyang prostitute. Isa siyang makasalanang babae sa panahon nila, sa kanilang bayan. Kaya nung nakita niya, nung nalaman niya na dumating ang Panginoon, agad-agad siyang pumunta at umiyak at lumapit sa paanan ng Panginoon. Buong puso siyang nagsisi. Kaya number 1, nakita sa babaeng ito ang profound humility. Ano ibig sabihin ng profound humility? It is complete submission. Buong puso siyang nagpakumbaba sa Panginoon. She cried with heart of sincerity. Buong puso. Alam niyo yung ibig sabihin ng sincero o sincero, yung taus-puso kang humihingi ng tawad sa Panginoon. Pwede ka kasing humingi ng tawad ng pakitang tao. Tama? Pwede kang mag-sorry sa iyong kapatid, pero hindi bukal sa iyong loob. Pwede kang humingi ng tawad sa mga taong nagkasala sa iyo ng sorry, pero pagkatapos nun, galit ka pa rin. Malalaman mo isang taong hindi taos-pusong nagpatawad kapag hindi ka pa rin yan pinapansin after ng usap ninyo. Hindi ganyan papansinin. Kapag nagkasalubong kayo, parang walang nakikita. Kasi hindi pa siya totally healed. Hindi pa siya totally nagpatawad at nagpakumbaba. Kaya ang babaeng ito ay taos-pusong nagpakumbaba. Kaya pinuntahan niya agad ang ating Panginoong Hesus. Walang salita na sinabi ng babaeng taga Bethany. Na-experience niyo na ba na lumuhod sa Panginoon na hindi ka pa nagsasalita pero humahagulgul ka na sa iyak? Yung wala ka nang masabi, kundi iyak ka na lang ng iyak sa Panginoon. Sino po ang naka-experience ng ganon? Amen? Ang ibig sabihin po pala noon, you are totally broken-hearted at humihingi ka ng tulong sa Panginoon. Sinserong pagpapakumbaba ay kinalulugdan ng Diyos. Naniniwala ba kayo yung totoong pagpapakumbaba ay dinudulog ng Diyos? Yung dinidinig ka ng Diyos?
Ang gusto kasi ng Diyos ngayong umaga ay magpakumbaba tayo ng totoo. Huwag tayo maging hypocrites. Huwag tayo maging pariseyo at iskriba. Huwag tayo maging pakitang tao. Ang gusto ng Diyos yung totoong surrender sa harapan ng Panginoon. Amen? Minsan, kapag hindi na nakikita sa atin ang pagpapakumbaba, ipaparanas sa iyo ng Diyos ang kabiguan para magpakumbaba ka. Naalala niyo yung pandemic na sino ba naman nakakapag-expect na merong pandemic, di ba? Pero ang daming tumawag sa Diyos, ang daming nagmakaawa sa Panginoon. Na kaya nakita ko yung sitwasyon na yon na yung ginamit yung sitwasyon na yon para mas lalong mapalapit ang mga tao sa Panginoon. Kaya minsan gagamit siya ng sitwasyon para tumawag kang muli sa Panginoon. Our God is a jealous God. Gusto niya lagi kanyang tumatawag sa Kanya. Kung tinatawagan mo yung kaibigan mo para humingi ng tulong, ganun din ang Diyos. Kung kinakailangan mo ng tulong, humingi ka rin sa Panginoon ng tulong. Amen? Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon, sa totoo lang. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon, Lord, kaya ko to without you. Diba? May kanta nga na, I can't live without you. Tsaka lang ba tayo tatawag sa Panginoon kapag may sakit ka na? Tsaka ka lang ba tatawag sa Panginoon kapag hindi na maganda ang sitwasyon mo sa buhay? Tsaka ka lang ba magpapakumbaba at iiyak sa Panginoon kapag hindi na maganda, kapag namatayan ka na o ano man ang mga trahedyang nangyari sa buhay mo? Tsaka ka lang ba tatawag at magpapakumbaba sa Panginoon? Tumawag ka sa Panginoon kahit maganda ang sitwasyon mo sa buhay. Amen? Magpuri ka sa Panginoon, lagi mo siyang kakausapin kahit maganda ang iyong buhay. Amen? Sabi dito sa Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is close, or the Lord is near to the brokenhearted, to the heartbroken, and He saved those who are crushed in spirit, contrite in heart, truly sorry for their sin. Amen? Truly sorry. Totoong humihingi ng tawad. Ang Diyos ay malapit sa mga bagbag na puso. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay malapit sa mga pusong basag? Amen. Lagi nga ipinapangaral, magpakumbaba. Bakit lagi kaya sinasabi magpakumbaba? Kasi ang pagpapakumbaba, yan yung pinakamahirap gawin ng tao. Na magpakumbaba. Lalo na sa mga taong may mga degree holder. Mahirap magpakumbaba yung mga taong may pinag-aralan. May mga kakilala ba kayong gano'n na ang hirap magpasakop, ang hirap sumunod kasi may pinag-aralan na. Ayaw nang tumanggap ng turo, ayaw nang tumanggap ng payo kasi nakagraduate na. Marami nang natutunan. Marami ng mga disciple ang ayaw na magpaturo sa mga pastor kasi mas mataas pa ang kanyang ranggo kaysa sa pastor. Mas mataas pa ang kanyang pinag-aralan kaysa sa pastor. Kaya ayaw magpasakop, ayaw magpaturo, ayaw magpakumbaba. Kaya ngayong umaga, sabi mo sa iyong katabi, magpakumbaba ka. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Wala kang ministry kung walang nagturo sa'yo. Kung ano man ang posisyon na meron ka, may nagturo sa'yo, may nagtiyaga sa'yo. Na kahit matigas ang ulo mo, may nagdidisiplina pa rin sa'yo. Ganon din sa Panginoon, wala po tayo dito kung wala si Jesus na namatay para sa kaligtasan natin. Amen? Amen. Kaya, number 1 is profound humility. Complete submission. Number 2, basahin po natin sa Mark chapter 14 verse 3. Nasa Betania noon si Jesus. Ayan, kaya taga Bethany yung babae. Nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon, na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Sabihin mo nga, binasag. Sabihin mo ulit, binasag.
Isa pa, binasag. Nagtataka ba kayo bakit niya binasag? Napakamahal nun. Ikaw ba? Sino kaya? Brother Volet, anong pinakamahal mong pabango? Magkano? 600. So, isang araw na yon ng mga nasa minimum wage, tama? 600 plus. Payag ka, babasagin ko lang yon. Pero itong babaeng ito, it doesn't mean na walang, actually may halaga to sa kanya eh. Kasi bilang isang babaeng makasalanan, ginagamit niya ito para pang-akit. Pang-akit sa mga lalaki. Pero sabi ng Biblia, binasag niya ang sisidlan at binuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Ang ibig sabihin, ang pagbasag ng isang bagay na mahalaga sa kanya ay nangangahulugan ng pagsuko niya ng buhay sa Panginoon. Surrender. Binasag na niya. Ibig sabihin, ayaw na niya maging makasalanan. Ayaw na niyang manatili sa pagkakasala. Kaya yung mahalagang bagay sa kanyang buhay, binasag niya. Napakamahal nito, 3 million in peso. Diba? Napakamahal. Pero sabi nga nung isang lalaki, saan ba yon? Kuya Jazz? Yung nagalit yung isang pariseo sa bandang, na-delete ko eh. Diretso lang yon, yung sinabi na napakamahal, bakit niya binasag? Anong verse po yun? Pakihanap na lang po, kuya. Pwede naman niyang ibuhos lang, tama? Pwede naman niyang ibuhos lang eh. Tapos ilagay sa paanan ng ating Panginoon. Pero hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya, binasag niya. Ibig sabihin, ayaw na niya nang maging makasalanan pa. Ayaw na niya magpaalipin pa sa kasalanan. Tayo kaya, gusto pa ba natin magpaalipin pa sa kasalanan? Pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kung pinalaya ka na, huwag ka na magpaalipin pa. Kung sumunod ka na sa Panginoon, sumunod ka na, huwag ka nang tumalikod pa sa Panginoon. Amen? In Christian life, we need to break our alabaster jar. What is your alabaster jar? Mangungusap ako sa bawat isa. What is your alabaster jar today? Alabaster jar, it means pwedeng trabaho mo. Baka punong-puno ka na lang ng trabaho, hindi ka na dumadalo sa gawain ng Diyos. Break your alabaster jar. Pwede nga ang alabaster jar mo is pride. Break your alabaster jar. Break your pride. Amen? Pwedeng ang alabaster jar mo is unforgiveness heart. Meron bang nakasakit sa'yo? Meron bang nakapagsalita sa inyo ng hindi maganda? Forgive. Break your alabaster jar. Amen? Basagin mo ano man ang meron ka, ano man ang mahalaga sa iyo para makapaglingkod ka ng totoo sa Panginoon. Meron kasi tayong mga possession. Break your possession. Ano man ang meron ka, ano man ang mahalaga sa iyo, maaari mo ba yung basagin para makapaglingkod ka ng totoo sa Panginoon? Parang wala, parang ayaw niyong magpabasag ah. Basagin natin yung mga pride, unforgiveness heart. Ano pa? Pride your past. Baka hanggang ngayon nagdodwell ka pa rin sa past mo. Ayaw mo pa rin mag-move on. Lagi mo binabalikan yung mga taong nakasakit sa iyo. Lagi mo binabalikan yung mga panahon na nasaktan ka. Break your past. Break your alabaster jar. Amen? Kasi kikilos lang naman ang Panginoon, kikilos lang ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay kung malaya na tayo. Kikilos lang siya kapag empty na tayo. Dapat wala na tong galit, wala nang sama na loob, wala nang pride. Ano man ang meron dito, dapat malaya na bago makakilos ang banal na Espiritu. Amen? Gusto nyo bang maging masaya tayo sa worship night?
dapat meron tayong mabasag. Baka meron tayong pagod na tayo sa trabaho, masyado ka nang na-exhaust sa trabaho mo, break your alabaster jar. Amen? Break your past. Break your alabaster jar. Breaking your alabaster is a symbol of deliverance. Amen? Magiging malaya ka kapag binasag mo na ang lahat ng yan. Yung self-pity, gusto mo ikaw na lang mag-isa lagi, ayaw mo makipag-fellowship. Alabaster jar yan, di mo lang napapansin. Nagdidesisyon ka na ikaw lang, si pastor lang ang magdidesisyon, walang ibang nakakaalam. Alabaster din yan. Baka nagkakaroon na tayo ng disunity, division na hindi natin namamalayan. Break the spirit of alabaster jar. Amen? Hallelujah. And number 3, when the alabaster jar was broken, the fragrance of worship was felt. Mararamdaman mo na. Mararamdaman mo na yung pagkilos ng banal na espiritu kapag basag na ang lahat sa iyo. Amen? Basahin natin sa John chapter 12 verse 3. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabangong. Alam mo ba, sa sobrang mahal ng pabangong ito, ay tumatagal siya ng 240 hours. Divided mo sa 24, tumatagal siya ng 10 days. Ganun siya katagal. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag nabasag mo na yung alabaster jar, yung mga negative spirit, ano man yung mga hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, hahalimuyak ang iyong buhay. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Mararamdaman mo na nagiging magaan na ang lahat. Magiging smooth na ang lahat. Mararamdaman mo na maayos na, magkakaroon ka na ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon ka na ng kagalakan sa trabaho. Makikita na ang pagpapala sa iyo ng Diyos. Kasi basag ka na. You are empty na. Amen? Kaya pupunuin ka na ng banal na espiritu. Makikita na sa iyong buhay ang pagpapala. Makikita na sa iyong buhay ang pagkilos ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya break your alabaster jar. Amen? Hallelujah. Hindi mo kailangan maging perfect sa paanan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung puso mo handang magpakumbaba. Gustong-gusto ng Diyos na nagpapakumbaba. Ayaw niya na mapagmataas. Ayaw niya na ikaw ay kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hindi natin kaya yon, kapatid. Kahit anong achievement meron ka, sasabihin ko sa iyo, kailangan mo ang Diyos. Sabi nga ni Pastor Neil, palakpakan natin ang Panginoon, amen. Sabi nga ni Pastor Neil, pag samasamahin mo yung medal ng lahat ng mga achiever, lahat ng mga, tawag doon? Certificate, mga recognition, pag samasamahin mo lahat ng fellowship natin, hindi mo kayang pigilan yung mga dilubyo na dadating sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo kaya yan, tatawagin at tatawagin mo pa rin ang Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na makita sa ating buhay yung pagpapakumbaba. Amen. Tapos pusong pagpapakumbaba, pagbasag na anuman dapat basagin para maramdaman natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Ang espiritu ng dryness, ang espiritu ng walang gana sa pagpupuri, ang espiritu ng katamaran sa pagdalo ng gawain, i-break natin yan, kapatid. Amen. Tumayo tayong lahat ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Tinanyahan ko po ang bawat isa. Hallelujah. Na tayo'y lumapit sa Panginoon at magpakumbaba. Sa church na ito, magkakaroon lang ng breakthrough kapag meron ng mababasag. Mararamdaman ng church na ito ang presensya ng Diyos kung ikaw mismo at ako magpapabasag sa Panginoon.
Kaya ngayong umaga, ang mensahe ng Diyos ay break your alabaster jar. Gusto mo bang makasama ang iyong mga mahal sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Break your alabaster jar. Hallelujah. Lapit po tayo mga kapatid. Huwag po tayong mahiya. Ang babaeng ito hindi nahiya nung lumapit siya sa Panginoon. Hindi niya alintana kung sino at ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya sapagkat siya ay isang makasalanan. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, tayo'y magpapakumbaba sa Panginoon.